Isa na naman pong mainit na balita ang pag-uusapan natin ngayon at ang siguradong at ito po ay siguradong makakaapekto dito sa buong mundo ng cryptocurrency, lalo na para sa atin bilang mga Pinoy trader at investor. At ayan, kumpirmado na po na si Ginoong Paul Atkins, isang kilalang pro-crypto figure, ay formal nang itinalaga bilang bagong chairman ng US Securities and Exchange Commission or SEC. Sa pamamagitan po ng boto ng US Senate na 52 laban sa 44 ay inaprubahan na po ang kanyang nominasyon. Ang isa pang pirma, isa na lamang pong pirma ang kailangan mula sa Pangulong si Donald Trump bago po siya tuluyang manumpa. Ngayon is bakit po ito napakahalaga? Ang kasagutan lamang po dyan ay simple lamang. Ang US SEC ang isa po sa mga pinakamakapangyarihang regulators sa buong mundo pagdating po sa financial markets, lalo na po sa crypto. At ang pamumuno po ni Ginoong Paul Atkins ay inaasahang magdadala ng pagbabago at malinaw na regulasyon para sa industriya ng digital assets. Pero anong klaseng pagbabago ang posibleng mangyari? At ano po ang magiging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy na kasali dito sa crypto space? Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, ang ating nakikita rito ay si Ginoong Paul Atkins na kilalang pro-crypto figure. At siya na po ang opisyal na mauupo bilang bagong US Securities and Exchange Commission na chairman. Ngayon ay simulan po natin sa kung sino po siya at ano po ang kanyang pananaw sa crypto. Si Ginoong Paul Atkins ay hindi na po bago dito sa mundo ng regulasyon. Dati na rin siyang naging commissioner ng SEC mula taong 2002 hanggang taong 2008. Sa mga panahong ito, kilala siya sa pagiging pro-business at ngayon ay mas naging bukas po siya sa potensyal ng crypto industry. Sa kanyang nomination hearing, malinaw po niyang sinabi na isa sa mga top priorities po niya ay ang pagbibigay ng regulatory clarity para sa crypto. Ibig sabihin ay gusto po niyang malinawan ang mga batas at alituntunin para sa mga crypto companies at saka investors. Isang bagay na matagal nang hinahanap-hanap ng industriya. Ito ay kabaliktaran ng estilo ng dating SEC chairman na si Ginoong Gary Gensler na madalas inirereklamo dahil sa tinatawag na regulation by enforcement, kung saan ay mas inuuna po ang paghuli o pagsasampa ng kaso kaysa sa pagbibigay ng malinaw na gabay. Ayan, sa madaling salita, si Ginoong Paul Atkins ay mukhang may intensyon na gawing mas patas at saka predictable ang galaw ng SEC pagdating po sa crypto. Ngayon, ano po ang reaksyon ng crypto community sa pagkakatalaga ni Ginoong Atkins? Hindi lamang mga politiko ang natuwa sa balitang ito. Maging ang malalaking personalidad sa crypto industry ay naglabas din ng kanilang suporta. Isa na po rito si Ginoong Paul Grewal. Siya po ang Chief Legal Officer ng Coinbase, isa sa pinakamalaking crypto exchange sa buong mundo. Ayon po sa kanya, more progress is sorely needed after 4 years of regress. O sa Tagalog, kailangan na talaga ng pag-usad matapos ang 4 na taon ng atrasadong regulasyon. Nagpahayag din ng kasiyahan itong si Senator Cynthia Lummis. Isa po siyang kilalang taga-suporta ng Bitcoin at digital assets sa US Senate. Ibinahagi niya na nakausap na po niya si Ginoong Atkins tungkol sa mga batas sa crypto at kumpiyansa po siya na magdadala ito ng positibong pagbabago. Ngayon is ano naman ang susunod na hakbang bago opisyal na manumpa itong si Ginoong Atkins. Bagamat aprobado na si Ginoong Atkins ng Senado, may isa pang hakbang bago po siya tuluyang makaupo bilang SEC chairman. At yan po ay ang pirma ni Pangulong Donald Trump. Kapag napirmahan na ito, isasagawa na po ang official swearing-in ceremony. Sa ngayon ay habang hindi pa ito nagaganap, si Ginoong Mark Oyeda ang pansamantalang namumuno sa SEC.
May nakatakda ring Crypto Focus Roundtable ang SEC ngayong April 11, bukas po yan, kung saan ay makikinig sila sa mga opinyon at suggestion ng publiko ukol sa crypto trading. Ayon po kay Commissioner Hester Pierce, mahalaga raw na ang boses ng publiko ay marinig upang makagawa sila ng makatwiran at patas na direksyon para sa crypto. Ngayon ay ano po ang posibleng pagbabago sa polisiya ng SEC sa ilalim ni Ginoong Atkins? Ang isa pa sa pinakamalaking issue ng nakaraang administrasyon ng SEC ay ang kawalan po ng malinaw na guidelines para sa mga crypto projects. Maraming kumpanya ang nalilito kung ang isang token ba ay itinuturing na security or hindi. Kapag na-classify bilang security, kailangan nitong sumunod sa mas mahigpit na batas. Pero ayon po kay Ginoong Atkins, ang mamumuno ay may posibilidad na magkaroon ng mas malinaw at makatarungang sistema sa pag-classify ng mga crypto assets. Ibig sabihin ay mas magiging transparent po ang mga regulasyon at mas makakaiwas po sa mga biglaang demanda ang mga project sa crypto. Posible rin na magkaroon po ng mas bukas na pag-uusap sa pagitan po ng gobyerno at ng crypto industry. Sa halip na ituring po na kaaway, maaring makita ang crypto bilang isang lehitimong industriya na may malaking ambag sa ekonomiya. Ngayon ay paano naman ito makakaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto trader at investor? Yan, maraming Pinoy ang kasali po sa crypto trading, investing, at pati na rin sa mga crypto-related jobs online. Kaya't mahalaga rin sa atin ang mga regulasyon sa Amerika. Dahil ang US ang isa sa mga global leaders sa pag-impluwensya sa crypto policies sa buong mundo. Kapag naging maayos po ang pag-regulate ng crypto sa US, malaki ang posibilidad na tularan ito ng ibang bansa, kabilang na po ang Pilipinas. Ibig sabihin ay maaari tayong makinabang sa mas malinaw na guidelines, mas ligtas na platforms, at mas maraming opportunities sa crypto space. Maaari rin itong magbukas ng pintuan para sa mas maraming international partnerships at saka crypto projects na papasok sa ating bansa, lalo na kung mararamdaman nila na friendly na ulit ang regulatory environment sa US. Bilang panghuli ay ang masasabi ko po tungkol dito ay isa itong positive development hindi lamang para sa US kundi para sa buong mundo ng crypto. Matagal nang isinisigaw ng industriya ang pangangailangan ng malinaw at patas na regulasyon. Kung magagawa ito ni Ginoong Paul Atkins, tiyak na makakatulong po ito sa paglago at maturity ng crypto ecosystem. Pero syempre, hindi rin ito agad-agad mangyayari. Kailangan pa rin po natin na maging mapagmatsyag at kritikal. Huwag po tayong umasa lamang sa mga politiko o regulators. Responsibilidad pa rin natin bilang mga investors na mag-research, maging updated at i-manage ang ating risk. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.